Mga experience ka mo? Okay, si Sir Lo ko na mga experience niya. Sa inyo yan, naka-experience na ka mo? Okay, haraman si Larissa kag Christine. Kaya nung nakabatsagan yung mga kauturan, hadlok? Okay, natural na, hindi matao mahadlok. Kung may aragin man nga wala mahadlok, may isa lang katao. Basaho ko sa inyo kung sinong wala nahadlok sa demon-possessed man. Sa Lucas Kapitulo 4. Luke chapter 4, page 160. Aradara. 161. Okay. 161 sa 33 hasta gid sa 40. Basahin natin ng isang responsive reading kita mga buturan. 33 to 40. Nakita nyo na? Ara na? Okay. Verse 31. Ako mauna, may tao dito sa sinagoga nga ginagamhan sa malaot nga espiritu kag nagasinggit siya sa mabasko nga tingog. Verse 35 na mga uturan, no? Sabat ka mo sa 36. Ginsawa ni Jesus ang malaot nga espiritu, maghipos ka kag magwa ka sa tawo. Ginlampos sang yawa ang tawo sa tubangan sang tanan nga nagwa siya kag nagwa sa tawo kag nagwa siya sa tawo nga wala makahalit sa iya. Kag ginbantog si Jesus sa tanan nga duog sa sadto nga duta. Ginkatuan siya ni Jesus kag nagtindog siya sa luyo sang iya hitaan kag gintabog ang hilanat. Ang hilanat naghalin sa iya kag sa gilayon nagbangon siya kag naghamuma sa ita. Amen. Pulong ni San Diyos, kamayon San Diyos ang libasa natin nga pulong niya. Ari diri mga kauturan, sino ang wala nadlok sa demon-possessed man? Si Jesus. Nabasa natin ang istorya. Ang makita natin diri sa dinalangin, binbasa ko, ang otoridad, Jesus' authority over demons and diseases. Si Jesus may otoridad, lakaw, sa mga demonyo, kag sa mga balatian. Pero ang mensahe sa siningaga muli, entrust your life to Jesus. Ito biyan ang kabuhi sa Ginoo. Muna mensahe, biyang bata, entrust your life to Jesus. Sa pa, entrust your life to Jesus. Isaligid ang kabuhi sa Ginoo Jesus. Adlaw-adlaw magtubyan din sa kabuhi sa Ginoo Jesus. May apat ka kamaturan na luwi ko i-share sa inyo sa siningaga. Una, truth number 1. Demons are real. Tutukot ang mga demonyo. Pero hindi ang Diyos ang nagtugas sa ila. Ang nagtugas ang Diyos, mga matahong nga mga anghel. Si Lucifer ang pinakamatahong sa tanan. Ugaling kay si Lucifer, kang iyang mga kapdanan, naghanduman nga mangin Diyos, tupungan ang Diyos, kaglabawan ko ang Diyos. Muna nga nahulog si Lucifer sa sala, kag naging demonyo siya, nagitawag siya ng yawa, o Satan, enemy ang si limon. Ang Diyos wala nagtugas ang demonyo.
May demonyo tungod sa sala. Nagsupak sila sa Diyos. Kaya tutuod na may mga demonyo. 1/3 sila sa mga professors naman sa ito. 1/3 sa numbers ng tandang ng mga angel nagsunod din kay Lucifer. Tinamudamang demonyo, mas damo na sa aton. Totoo ng demonyo. Ari dire sa panahon ni Jesus, may mga demon possess, ginagaman sa palaan sa demonyo. Di makakatag sa aton ngayon yung mga demons, rebellious angels na sila ha. Sila ang mga nagrebelde sa Diyos. Ikadua, sunod sila nga kamaturan, si Dalong sa nga kamaturan that demons are real, nga mga demonyo nag-operate din sa atong nga kalibutan. Sa panahon sa Ginoo, nag-operate sila, kaya sa atong nga panahon na nag-operate ang mga demonyo. Sa mga kakahudyan, nag-operate man ang demonyo, sabi nyo? So weekend center ako dito sa Kabalagnan. Estudyante pa sa doon, pinapadala kami ng pagka Sabado o Domingo sa mga outreaches. Ginahanas kami magwali, magpanaksihon, magtunto sa Sunday School, mag-visitation. Inistorya sa taga-Kabalagnan niya sila pastor sa na yun nga lugar. Damo sa na-experience nila nga kung mag-aagi na ang kawayan, nagasra. Kita nyo, nag-ooperate din ang demonyo sa mga tanong para nga hadlukon ang mga tao. Di ako man, kaya nga ako nga puluyan, dito pa, maagi ko na sila ko, ako nga mangga kung may kawayan. Kulbaan mo ko, kay tao ko mo, hindi ko si Jesus, kulbaan mo ko. Sa una-una nga basid lang may mapakita dira, pero gina-recite ko ang Psalm 23. The Lord is my shepherd. Takot ako akong tingog para batian sa demonyo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Pulong sa Diyos ang ginahambal ko. Kaya ipiyagdi ang mga demonyo sa pulong sa Diyos. Di pag tapat ko dito sa mangga, kagakawayan, wala man nag-amuna, pero batyagan ko nga naglalindo ang balahibo. The truth is, tutuod din ang mga demonyo. Nag-ooperate sila. Na? Bisan pa sa mga sapat, may mga sigdin, di ba lang? May mga storya mo sina, may mga dagko kay do, may mga dagko nga, mga kuring. Hindi ka operated man ang mga demonyo, gamit man ang silang mga kasapatan para nga hadlokon kita ng mga tao. Kaya kung nahadlok na kita sa demonyo, wala na kita sa mahimo. Ang natutos ang pulong sa Diyos, kaangan ni Jesus, wala siya nahadlok sa demonyo. Kaya may authority siya na sa demonyo. Ginsugo niya ang demonyo, nagsunod sa iya. Sa mga tao mo na muna may mga demonize, no? Ginademonyoan, control sa demonyo. Sa mga kauturan, kung ano yung problema, no human institution, no human power can stop demonic operation in the world. Wala. Mga ginhimo sa tao, mga paagi sa tao, wala maka-stop, makapugong, makapakuntat sa operation sa mga demonyo dito sa kalibutan. So, ang tao, kung wala sang Kristo, sa kabuhi, helpless siya kontra sa demonyo. Wala kang isang mahimo kontra sa demonyo. Kung wala si Kristo sa ibo nga, tagipusoon. Pero kung aral na si Kristo sa ibo tagipusoon, hindi ka na dapat mahadlok sa demonyo. Kaya nga ari sa imo, sa akon kay sa imo, mas gamhanan kaysa sa demonyo. Di ba lagi nang balas ang pulong sang Diyos? May mga idolo, may mga idols kita, mga carved images na ginahambal nila, mga santos-santos na. Sugiran amo na ang doorway sa Diyos sa inyo nga puluyan. May rebulto ka muda, istara na sa Diyos. Amo na nga makabatsyag ka mo sing kahadlok, lain niya ang balatsagon kung makatalapit-lapit ka sa rebulto. Kaya aral ang demonyo. Kaya may mga rebulto pa sa balay nyo, ihatag nyo sa akon, kaya ako nang bahala. Pag naligan itong adlaw, may bisita ako, ginahatag man ang rebulto sa akon. Hindi kami nang bahala, ato si Manang witness sa ginhimo namin sa rebulto. Pero wala makita amo niya guya. Kaga amo lang yan ni Manang Ruth, kag di Sister Mira, no? Of course, ni-report ko na sa ato nga GC. Mga kauturan, kita nagtutulo sa Ginoo. Wala na kita sa mga panangga,
kontra sa demonyo, si Jesus, ang balaang espiritu, ang aton nga kami panangga pang kontra sa demonyo. May mga lukay-lukay pa na sa inyong mga balay, sa inyong mga bintana kalpertahan, inang lukay ba lang ordinaryo nga lukay, sanggin na bendisyonan, nangin gamhanan na, nga kung makita sa demonyo, hadlok ang demonyo, sinin nila, hindi kita intok ng kamo. Pangkaso nyo na, kay hindi na maluyag ang Diyos, gakaakig ang Diyos ang musina. Ina mga scapular na inapulintas nyo, hindi niya sa Ginoo. Pangkuhaon nyo na sa inyo nga lawas. Kaya ang Diyos, kakaakig. Siling sa Exodus 22:18, sulat ko na dire para diretso ko mabasa mo. Exodus 22:18, hindi ninyo pagtugutan ang isa ka babayi nga manog, babaylan nga magkabuhi. Sa panahon ni Moses, ang mga babae nga babaylan ginapatay na, kaya ang babae nga babaylan connected niya sa demonyo. So hindi kayo pagtugutan sa community nga may babaylan dira. Amo na mga kauturan nga kung ka mo may balatian, hindi ka mo magpabutbut, hindi ka mo magkadto sa sorhano kung ano dira. Kadto ka mo sa trono sa Diyos. Kaya sa trono sa Diyos, ato dito ang grasya, ato dito ang kaluoy, ato dito ang bulig sa Diyos sa inyo. Akig ang Diyos sa mga amo-amos na, surhano. Ali pagkitinamba sa pulong sa Diyos, Leviticus 19:31. Leviticus 19:31. Hindi ka mo magpangayo sing laygay sa mga tao nga nagapakig-angot sa mga espiritu, sang patay nga mga tao. Kung imo ninyo ini, madagtaan kamo. Ako amo ang Ginoo nga inyo Diyos. May mga tao nga connected sa mga espiritu sa mga patay. Isa sa ato nga diyon may amo sina. Hindi ka mo magpangayo sing laygay sa ila. Magpangayo ka mo sang laygay sa balaang espiritu. Kaya ang balaang espiritu, partner nyo. Adlaw-adlaw po nyo ang Ginoo, ang balaang espiritu. Partner natin siya, counselor natin siya, helper natin siya, pangayos ang laygay sa balaang espiritu, basa sa pulong sa Diyos, kaya dali maghahalin ang laygay sa balaang espiritu sa pulong sa Diyos. Kamu mga young people, kapamati ka mo sa suggestion kag laygay sa inyong mga classmates, dumduma pirmi nga ang pulong sa Diyos mas maalam hindi kaysa sa pulong sa mga mika pamigon. Kung mamati ka mo sa pulong sa mga mika pamigon, yung papahamak din, matisgrasya din kayo nga kabuhi. Amo man ang mga tatay, ang mga nanay. Ang tao may opinion, ginamasuggest, ginayamon himuon mo, amutong himuon mo, hindi, pagpamatigon ang ginahambal nila, kontra sa pulong sa Diyos, kadto ka sa pulong sa Diyos, amo ni pamatian mo. Ari pag ginahambal sa pulong sa Diyos, Deuteronomy 18:10-12. Deuteronomy 18:10-12. Hindi paghalad ang inyong mga kabataan sa kalayo, sa inyong mga altar, hindi pagtuguti ang imo mga tao sa paghimo sang magic, sa pagpamangkot, o kung sa pagpang babahilan, o kung pagpang sa lamangkero, o kung sa pagpang pamangkot sa mga espiritu sang patay. Ang Ginoo nga imo, nga inyo Diyos, nagadumot sa mga tao nga nagahimo sining makangilad nga mga kapusuran sa guwak sa duta samtang nagakasunod kamo. Munin mga nasyon luyag lipunin patyon pamatyon sa Dios. Kaya amo na silang mga nasyon nga nagasimba sa Dios-Diosan, may connection sa mga espiritu sang mga patay. Tisilin sa Ginoo, pamatyon na tanan, i-occupy nila ang Kanaan, pamatyon tanan, kaya kung hindi ma-influensyan kamo. Di sa ato niya nga panahon subong, ano mo nagyapon? May mga tao na connected yapon sa mga espiritu sa patay. So, hindi kita magpadaya sa balaan sa demonyo mga kautulan. Magpatuloy kita permi sa balaan na pulong sa Diyos sa balaan nga espiritu. Galatia 5:20. Sila sa Galatia 5:20. Sige, pasahon natin kay page 517. Sila sa 20. Page 517.
pagsimba sa mga Diyos-Diyos, kag pagbabaylan ang mga tao, nagasumpunganay, nagainaway, nagapangimon, nagapangakig, kag nagahandom sing mataas. Nagabinahinbahin sila, kag nagagrupo-grupo. Para dira sa unang bahin. Pagbabaylan. Hindi lang ang Old Testament ang nagahambal sili kontra sa sili, kundi ang New Testament man. Gusto niyo bilugig nga Bible, gatudlo na kita maggalikaw din sa pagbabaylan. Ha? Tinampay nyo na? Tinambal sa pulong sa Diyos. Demons are real. Amo na nga sa silidra sa 2 Corinthians 4 verse 3 to 5. Basahan ko na. Kay kung ang amon ginawali nga maayong balita, hindi mahangpan, hindi ini mahangpan sa mga nagakawala. Wala sila nagatuo tungod kay ang ila mga panghuna-huna gindulman ni Satanas nga Dios sini nga kalibutan. Siya mo ang nagalipod sa ila agod nga hindi sila makakita sang kapawa nga nagasilak sa ila. Halin sa maayong balita na hanungod sang himaya ni Kristo nga amugid ang larawan sang Dios. Verse 5. Kay wala kami nagawali sang amon kaugalingon, kundi ginawali namon si Jesucristo subong Ginoo. Ang amon masiling nanungod sa amon kaugalingon, amo nga kami inyo mga alagad tungod kay Kristo. Magawali kita sa pulong ng Diyos, magpanaksiyon kita, ang mga demonyo active. Ginadulman din nila ang pangunauna sa mga tao. Amo na nga, pangamuyog kita. Hindi natin may mamulaton sa Ginoo sa aton ng kusog, kagkaalam, kagkinadman, kag-experience. Adlaw-adlaw magtugyan kita sa balangay espiritu. Pangayoon kitang bulit sa balangay espiritu. Mag-share ka sa mga balita. Patuloy-tuloy kita sa balangay espiritu. Let the Holy Spirit empower you. Para ngayon yung mga tao na nadulman, ginlipdan ni Satanas, makita sang kapawa, sa himaya, sang ni Heso Kristo na aral dala sa maayong balita, mga kautuhan. Muna kung may utod ka nga kag-anak ang filosopo, Bertoldo, uluhaton sa yawa. Simple nga pag-explain sa maayong balita, hindi niya maintindihan, ang yawa nag-ooperate. Ari pa gito, 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5. Basahon ko diri, ang mga armas nga amon ginagamit sa pagpakig-away, hindi iya sang kalibutan, kundi iya sang Dios. Kag ini may gahom sa pagguba sa mga pamakod sang kaaway. Ginaguba namon ang hindi matuod nga mga rason. Verse 5, ginarumpag namon ang tagsa kaupang nga ginagamit sang bugalon nga mga tao batok sa pagkilala sa Dios. Ginabihag namon ang tagsa ka panghuna-huna kag ginahimo namon ini nga magtuman kay Kristo. Ang aton nga hinganiban, mga kauturan, ang aton armas, iya sang Diyos. Hindi kalibutanon. Iya sang Diyos. Ang maayong balita, iya na sang Diyos. Ang pulong sang Diyos, yun sang Biblia, sword of the Spirit. Amo na nga armas ta. Sumpong mo nato ng yawa, ang demonyo. Gamita ang pulong sang Diyos kay sword of the Holy Spirit na. Mapiyerdigit ang yawa kung gamitin natin ang pulong sa Diyos. Sabi na kung may mga pagsulay sa aton, recite, quote, the Word of God. Si Jesus ang sulay siya, anong ginhimo ni Jesus? Nag-recite si Jesus sa pulong sa Diyos. Nag-memorize si Jesus ang mga bersikulo sa Bible. Tamo na yung people, kung may mga temptation, mga nanay at tatay may temptation, ihambal ang pulong sa Diyos. Nag-memorize kita sa pulong sa Diyos.
Duga na kita nga tumulo, manuga duwa na katuig, ang ato nga na-memorize nga versikulo, John 3:16, utod pa. Magmapisan kita sa pagbasa sa pulo sa Diyos, magsaulugin. Kaya muli ang aton armas, iya sa Diyos, para magubat at mapiyat din natin ang yawa. Ang tao mawala sa Kristo sa kabuhi, easy prey siya. Tulokbon siya sa yawa, sa demonyo. Isa pagid ka doorway nga makasulod ang yawa sa aton nga kabuhi, ang inatawag nga unforgiveness. Hindi ka nagapatawad, dugay na nga may nanakit sa imo, kag dugay na ginahuptan mo gyapon inang kaagi sa iya, amuna ang suludlan. Diran mag-aagi ang yawa para nga makasunod sa imo nga kabuhi. Unforgiveness, nagpatawad ka na? Ginpatawad mo na ang imo nga tiya nga ginmaltrato ka, ginpatawad mo ng tao nga nanakit sa imo, patawara kay kun hindi, bisan nga nagabasa ka sa pulong sa Dios, kag nagasimba, kag tutom diri sa local church, pero may unforgiveness ka sa imo nga kabuhi, hindi ka gid magtubo. Kay magaupang na sa imo sa pagtubo sa imo nga espiritual nga kabuhi. Patawara, tanan nga nanakit sa imo, patawara, para nga walang sing uyatan ang demonyo sa imo nga kabuhi. Tuglo ni Jesus, Father, sila ni Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they do. Si Jesus ang atong modelo. Magpatawad ang Ginoong Jesus, magpatawad man kita. Amen? Ha? Patawaran. Kung inablos mo, wala kayo na respeto, patawaran. Tugyan sa Ginoo. Lord, napatawad ko mga tao na nanakit sa ako ng akong pamilya. Mga inablos ko, wala ko na respeto. Galayin ang buot ko. Akigin ako sa ila. Lord, napatawad ko na sila. Patawaran. Para nga malibre ka sa influensang yawa sa demonyo sa iyong nga kabuhi. Ang mga nahuk sa bisyo, nagamit ko na sa yawa. Dayon ko ng doktor magambal sa inyo, bawag na pamatian yung doktor. Pero nang pulong sa Diyos, wala. Dayon ko magbalatian na kamo. Silisang lawas nyo, may gabalatian ako sa buong. Hindi ka pamati kasi mga lawas sila mo, ay hindi ko na yung duman. Dahil sila sa lawas mo, ay healthy na ako. Namin mag-inom. Kapamati ka sa lawas mo, inom ka naman liwat. Pamatian mo yung pulong sa Diyos. Sila sa doktor, hinay-hinayin ko lang. Sa sobrang mga hinay-hinay, 2 years na, ara kagyapon sa bisyo. Kaya hindi mo pagsaligan ng pulong sa Diyos. Ang balang espiritu, alasin mo tayo pusoon. Ang balang Ginoo, talikdan ko na ng bisyo ko, buligi ako. Sila isang doktor, hindi ko namayos sa akong nalawas, pero nagatuo ako, ikaw may kahong sa pag-sustain, sa pag-support sa akong health. Himuhon kayo mga kapuputon. Yung mga kauturan, di ba la? Pinapakita mo ang mga pagtuo, pagsalig sa Diyos. Ito nang nilahimo natin, may consequences na. May aragin na yan. Pero hindi pa ulihin. Mga tatay, mga nanay, nagamuna mga anak nyo, tungod man sa inyo. Kaya kung nanginimo nyo, ginsunod nila. Pero may chance pa, samtang nagkakabuhay ka pa, ari ka na dire sa, ara ka na sa Ginoo, ari ka dire sa grace, nagkapamatik sa pulong sa Diyos, talit din na. Ang mga bisyo may nga. May pangpiyugi, dahil mga anak, nga magtalikod man sila sa mga bisyo. Kaya ginagamit na sa demonyo sa yawa para nga mauyatan ang ilang kabuhi. Kita nyo mga tao nga nag-droga, lain ang dalagan sa ilang una. Pero may harap pag-asa, paglakom sa Ginoo. Maliberate sila, malibre sila sa Ginoo. Our only hope is Jesus. There is release in Jesus from the power of vices. There is freedom in Jesus. We need Jesus. Let's go to Jesus. Believe in Jesus as your Lord and Savior. Surrender our life to Jesus.
May isa ka tao na hospital, tungod man sa iyang bisyo. Kaya kinakailan sa atin, kung ginbisita ko dito, lipay-lipay isa, ginbisita ko. Sinimote, kita mo resulta sa bisyo mo, pastor, hindi na kumainom nakagawa, ang pagalipas na tila ka semana, inom yapon. May araman nga na masakit yung pangmuyuan ko siya, pero Andres ko siya yung pangmuyuan. In-encourage ko siya, hindi ka na mag-inom. Kaya nagbalat yan katungod sa inom. Ikabay pa nga, hindi na siya magbalik sa bisyo niya. Mga kauturan kita ang mga tumuloo, hindi man kita exempted sa pagsulay sa yawa. May arag pulpul ang yawa sa ating kabuhi. Ano ibuho natin? Magbasa sampulong sa Diyos. Adlaw-adlaw, nagabasa sa sampulong sa Diyos. Mga tatay, ginalin nyo ginayin yung mga anak sa pagbasa sampulong sa Diyos. Pakita ginang authority mo sa mga anak. Tipuna ginayin mga pamilya dahil basa sampulong sa Diyos. Dahil buwian mo ng butilya sang alak isli sampulong sa Diyos. Para samtang nagdako yung mga nakikita na si tatay, nagabasa sa Bible. Kahit mga tuugin ako, nga pagbasa sa pulong sa Diyos, nagadalagin sa kaayuhan sa atong pamilya, sa atong panimalay, sa atong kabuhi. Basagin sa pulong sa Diyos. Hindi makamumakita ni Pastor, pero ang Diyos ang nagalantaw sa inyo. Kung maagyan ka mo ni Pastor, daw tunlon ang sigarilyo. Ay, nahuya ka mo kay Pastor, pero wala kang mahuya sa Diyos. Kita niyo? Ang Diyos, nagkakasugo, bawa ako nanak. Ang balang Espiritu ko, nagapanghikot sa iya. Pero ginasumpong niyo kitang balang Espiritu. Walang ginikasunod. Kasi nang mabudlayan, nasubuan ng Diyos. Pero kita gyapon nagapabudlay sa atin na kabuhi. Anong ganun yung mensahe natin? Huwag nalimtan ng mensahe. Entrust your life to Jesus. Tungod kay real ang mga demonyo, kinanglan, magtugyan kita sa atong gaugalingon, kabuhay sa Ginoo, nilang atong nga apin. Kaduha, demons recognize who Jesus is. Truth number 2, kilala sa mga demonyo kung sino si Jesus sa 31. Balik kita dito sa 34. Luke chapter 4, verse 34 lang tawan yung mga kuturan. Jesus, nga taga Nazareth, anon mo bala kami? Nagkari ka bala sa paglaglag sa amon? Naibalaan ko kung sino ka. Ikaw ang balaan nga ginpadala sang Diyos. Mga demonyo kilalagin si Jesus. Si Jesus, bitlang dira nga Jesus nga taga Nazareth, reference na sa iya nga humanity, di ba? Of course, si Jesus ito panganak sa Bethlehem, pero dito siya nidako sa Nazareth. So reference sa iya nga humanity, po sila mga uturan, si Jesus 100% tao. Okay, 100% tao. Kahit tungod 100% tao siya, companion natin siya. Anong companion? Upod natin si Jesus. Kaya 100% tao siya. Companion natin siya. He understands us fully. Siya ginakangop sa aton. He sympathizes with us deeply. Silin sa Hebrews 4:15. Ang aton pinakamataas nga pari, nagabatyag man sa aton mga kaluyahon, kay siya man ginsulay sa tanan nga bagay, kaangay sa aton, pero wala siya magpakasala. Makasimpatay si Jesus, ibaluan niya kung anong struggle, kung ginasulay, kikinsulay man si Jesus, pero binalay ni Jesus sa aton, wala siya nagpasulay, wala siya nagpakasala. Ari pa gito, He helps us daily, adlaw-adlaw, gabuligin ang Ginoo sa aton. Hebrews 2:18. Kagkaron, silindri kagkaron, sarang siya makabulig sa mga ginasulay, tungod kay siya mismo gisulay, kag nag-antos. Hindi kita nagaysahanon sa aton nga pagkabuhi. Tatay ka nga tumuluo, nanay ka nga tumuluo.
May uputigit pirmi, si Jesus, 100% man. Nagiyan yan, tanan mo nga, nagiyan. Ang wala lang maagyan ang sala, ang pakasala. Mula nang wala maagyan ni Jesus. Kay mulon, nagyan ni Jesus. Awayon, nagyan ni Jesus. Istoryahan siya sa likod. Nagyan ni Jesus. Teka mo, kinistoryahan mo sa likod. Ginakutso-kutso ka mo. Nagyan ni Jesus. Ang panyan ako na nung balatsyagon mo kung ginakutso-kutso ka. Ngayon mo ang kinistorya. Ang panan ni Jesus. So we need Jesus of Nazareth. He is our sure comfort and supreme happiness. Not anybody else. Hindi mo gitpag naunahon niyang bana mo. Siya ginigalipay ko, anak ko, siya ginigalipay ko. Sala, si Jesus ginagalipay mo. Amen? Si Jesus gina supreme happiness. Happiness mo na yung anak. Isang mong galing bunso, babae namon. One time sa nagambal, sa niya, bundle of joy. Siya ko ng bundle of joy na. Kung happiness natin na family. Pero si Jesus ginang supreme happiness natin. Hindi natin siya pag-ibahin nyo. Abin nyo, cellphone nyo, mungkin ang kalipayan nyo. Mga bata, wala na sang social skill nila, hindi na na-develop kay hala, mga pila ka oras, cellphone ng cellphone. Mga nanay, ara sa inyo ang authority para disiplinahan sila. Gamay-gamay pa, sige sagad mo cellphone, disiplinahan nyo. Hindi nyo pagpapaili. Limitahe. Sinigugani ang mga anak nyo. Paggabi, okay, time to surrender your cellphone, tulog na. Samtang maara ka mo mga ginikanan dito, wala na ka mo, kaluluwa niya sana. We disappointed Jesus, but He did not disappoint us. Damo sumati mga ginag-disappoint natin si Jesus. Pero si Jesus wala ginag-disappoint sa atin. And He will never disappoint us. We disappointed Jesus in our selfish choices. Many times. Ang kaugaling mo natin yung ginauna natin. Ang muna nga disappointed si Jesus. Pero patangin kaya kung nagapalangga, kung nagahigma si Jesus sa atin. Isang many times disappointed siya sa atin. Ikalungo siya. The challenge is stop disappointing Jesus. Hindi lang na-recognize nila si Jesus nga taga Nazareth. Yan na-recognize man sa demonyong ini sa verse 34. Ikaw ang balaan nga ginpadala sang Diyos. Reference na sa iya nga pagka-Diyos. Si Jesus 100% man. Si Jesus 100% God. God man si Jesus. Kaya tungod God siya, He is God in the flesh. Amo na ang mystery and wonder of incarnation. Ang Diyos nagpakatao, He is God in the flesh. He has authority over demons because He is God. They know that Jesus has power to destroy them in the lake of fire. Mo na siling nila dere. Ano imuon mo sa amon? Hadlo ka mga demonyo kay Jesus? Ano imuon mo sa amon? Kikibalo sila nga si Jesus ang makalaglag sa ila. We should fear Jesus. Madahadlok kita dapat kay Jesus and no one else. Sino ginakadlukan mo diri sa palok? Soul. Naginakadlukan ka diri nga tao? Ang ginakadlukan mga tao, ginamanipulate ka niya. Tulukon ka lang niya. Kung atong ginambal ko, himo ka man dayon. Si Jesus ang dapat ginakadlukan. Hindi ang mga tao kung sino man dira. Si Jesus lang. Sila isang Proverbs 29 verse 25. Makatalagam kung magsapak ikaw sang ina panguna-una sa iban na hanungod sa imo. Pero kung nagasalig ka sa Diyos, hindi ka maano. Salig sa Diyos. Kaplano sila mahalitan ka. Salig sa Diyos. Si Satanas gani, hindi makahalit kay Job. Kung wala gintugot sa Diyos, amo nakasalig sa Diyos, hindi magpa-manipulate sa ila. Pau-paugon ka nila, sugiri sa maing balita. Sige, kada pahod sa imo, recite sa good news sa iya.
Tanawon ta kung magsigi pa siya. May mga tao makikita lang sa Bible, doon na pasok. Nagdalagan dahil kahapon, prayer walk kami. Kita kami sa kababae sa tindahan. Sulod sila yun. Kaya na-recognize na kami nga nag-Bible study kami dito. Sulod sila yun. Sige, grabe pa. Hadlukan siya sa aton. Kasi sigira natin sa mga balita. May mga tao, inang mga nagpamahog-pahog sa inyo, basahin niyo sa Bible. Pamuyui, lantawon ta kung hindi siya pagbaguhan sa Diyos. Ang mga demonyo, hadlo kay Jesus, ibalan niya, may kahong siya, may authority siya sa pag-destroy sa ilas ng fire. Yan ang ginambal sa pulo sa Diyos sa Matthew chapter 10, verse 28. Hindi kamo 10:28. Wala ko rin nambal ang page para dasi kita, no? Ibalang ko tawag ka mga kunawalit. Hindi kamo makahadlok sa mga makapatay sang lawas, pero hindi makapatay sang kalag. Sa baylo, makahadlok kamo sa Dios nga makalaglag sa lawas kagalag sa impyerno. Di matagit, sino kalukan naton? Ang Diyos. Kay may gaong siya sa paglaglag sa lawas kag sang kalag sa impyerno. So, bilang mga tumulo, we always recognize Jesus in our achievements. Kamu mga nag-graduate, kilalahan kita ang Ginoo. In your success, in your happy home, masadya ka mo sa inyong balay, ang balagit at tungod sa Ginoo, masadya ka mo sa amon nga panimalay. In your good health, recognize Jesus. In your job, in your business, in your talents and abilities, in your opportunities to succeed, recognize Jesus. Kita na naalong sa Ginoong Jesus. Ascribe to Jesus glory and honor. Worship and serve Jesus. What is our message? And trust your life to Jesus. Truth number 3. Jesus exorcises demons. Truth number 3. Sa verse 35 lang tawan nyo. Ginsaway ni Jesus ang malawot nga espiritu, maghipos ka, kag magwa ka sa tao. Ginlampos sang yawa ang tao sa tubangan sang tanan nga nagwa siya sa tao. Kag nagwa siya sa tao, mawala makahalit sa iya. Jesus' command is absolutely authoritative, and demons obey it. Mga demonyo nagasunod. Ginambal niya, susunod ang demonyo. Kita yung mga Kristohanon, ginambal ni Jesus, wala kasunod. Demonyo galing sunod sa akin Ginoo. Sundon ginata ng Ginoo. Kasi naton nga malipay din. Mga pero may ato nga goal, ang glory sa Ginoo, kalipay sa Ginoo, secondary na lang ang ato niya kalipay. Una gid pero ang Ginoo. Pag naimaya ang Ginoo, mabatsagan nato ng kalipay, byproduct ng kalipay sa ato nga kabuhi. So, ang Ginoo may authority. Kaya yung authority mga kauturan, ginhatag niya sa mga tumulo, ginhatag niya sa akong, ginhatag niya sa inyo. Lantawan niyo pala, ang Luke chapter 10, dito rin mabasa kita. Makita niyo nga kamo, kita nga mga tumulo, may authority. Page 185, lantawan niyo sa inyong mga Biblia. 185. 17 up to 20. Kaya basa kita, mga kauturan. Ako sa 17, 18. 17 ako sa 18 kamo. Hasta lang sa 20. Ang 72, nagbalik nga puno sang kalipay. Nagsiling sila, Ginoo, bisan pa ang mga yawa, nagtuman sa among tungod sa imong ngalan. Ito, nagtabat sa ilan, nakita ako sa tanan na natulog ko sa nilalikan na lang. Pamatiin ninyo ini, ginhatag ko sa inyo ang gahom sa pagtapak sa mga manog, kag mga iwi-iwi, kag sang tanan nga gahom, sang kaaway, kag wala sing bisan ilog nga makahalit sa inyo. Pero hindi kamo magkalipay tungod kay ang malaot ng mga espiritu na nagatuman sa inyo. Hindi magkalipay kamo kay ang inyong ngalan na naglad sa langit. Amen. Nabasa nyo, nabatian nyo, ginhatagan kita sa authority.
may gahum kita sa pagsumpong sang gahum sang kadudulman mga kauturan. Sunod, unang Juan 4:4, page 658. 658. Unang Juan 4:4. Silindire, pero mga anak ko, kamuya sang Dios kag nadaog ninyo ang di matuod nga mga propeta. Kay ang Espiritu nga yara sa inyo labi pa kagamhanan sang sa Espiritu nga yara sa ila nga iya sang kalibutan. Amo ning ginaambal ko permi ay kanta na, greater is He that is in me, greater is He that is in me, greater is He that is in me than he that is in the world. Kung nang hindi kita mahalok, si Jesus ari diri, ang Banal Espiritu ari diri, ang Diyos ari diri. May authority kita ginhatag sa Ginoo. Amo na nga makasaway kita sa tao nga ginademonyohan. Gabito natin ang gahum sa ngalan ni Yesu Kristo. Ang gahum sa iyang ako. So application, don't be afraid of demons, for the Holy Spirit is so powerful to protect us against them. Always acknowledge the Holy Spirit in your life and submit to His leadership. Adlaw-adlaw, istoryagin ang Banal Espiritu. Ano na siya? Istoryagin, kaya tayo submit sa iyong leadership. So, entrust your life to Jesus. That's the message. Number 4 and last truth. Ano ito ganyan muna? Truth number 1, demons are real. Truth number 2, demons recognize who Jesus is. Truth number 3, Jesus exorcises demons. Fourth and last truth, Jesus heals diseases. Kamaturan na ang Ginoo nag-aayos ang mga balatian. Ang tawa niyang verse 39. Balik kita sa Luke chapter 4 verse 39. Ginkatuan siya ni Jesus kag nagtindog siya sa luyo sa iya daan. Kag gintabog ang gilanat. Ang gilanat naghalin sa iya kag sa gilayon nagbangon siya kag naghamuma sa iya. Amo ni mother-in-law ni Peter. Nagmasakit siya, inayos siya ni Jesus. Verse 40, dapat pagin sa may mga balatian dira, nagindala kay Jesus, kay inayos sila ni Jesus. So, ang truth is, Jesus heals diseases. Basta ka, bubuto niya, mag-ayo ka sa imo nga cancer, maayo ka din. Basta ka bubuto sa Diyos, mag-ayo ka. Maayo ka din. Pero kung di niya ka bubuto niya, mag-ayo ka, gusto niya sa kaayuhan mo, yun ang final na kaayuhan. Kung ato ka na sa luyosang ng Ginoo, wala na balatian. Di ba lang? Hindi final na imo yung healing. Hindi ka na matuktan sa balatian. Pero kung may balatian ka subong, matutong ka nag-alagad sa Ginoo, may balatian ka, hindi kipag basula ang Ginoo. Sa inyo, kasi may nagabasol-basol sa Ginoo, hindi kipag Ginoo. Mga tao nga nagambal si malayan sa Diyos, instantly ginpatay sila sa Diyos na lantawan yung bala sa reals kadamot karang mga example. Sa mo na kita nga mga tumuluo, may mga struggle ito sa kabuhi, dayawa pero may Ginoo, Lord, maayo ka git, bisan nga mo sa mga sitwasyon ko, maayo ka. Ang asawa ko nga siya na may sala, siya pa ang kaluluoy, maayo ka Ginoo. May gahom ka sa pagbago sa iya. Hindi mag-surrender. May gahum ang Ginoo sa pagbago sa kabuhi ng tao. Hindi lang physical healing ay pwede yata sa Ginoo sa ato. Jesus' authority is over nature. Siligan dito sa puno sa Diyos. Wind and waves obey Jesus. Jesus' authority is over demons. Nakita natin sa istorya natin. And then here, Jesus' authority is over diseases. Amo po yung kanami. Ang mother-in-law ni Peter, nag-amuma dahil kay Jesus pagkatapos na siya nag-ayo. Namin, no? Ginaayo ka sa Ginoo, ano imuon mo?
Malagaw-lagaw na ko Kabayaan ko sila Jesus. Hindi! Ginamumaya si Jesus. Kinahangpan niya nga dakong ginang nga bugay nga nabaton sa Ginoo. Ginamuman niya, ginalagan niya ang Ginoo. Di kitaya? Kitaya ang giluwa sa Ginoo. Ang aton nga kalagin ayo sa Ginoo. Ano himuunta? Ano himuunta kay ginayo kita sa Ginoo? Ang aton kalag maalagad sa iya. Amen? Ang mula nga ginatunuan kita dali. Alagad kita sa Ginoo. Takugid nga bugay ang nabaton sa Ginoo. Takod-ako ang kaluwasan na nabaton natin sa iya dahil mapungko-pungko lang kita. Yung plano ko nga karon sa hapon na training kita dahil is evangelism training. Pero kayo may maabot ng ulan, cancel lang ang live. Tuyo ko nga i-train ka mo mga kauturan. Kita na kita maalagad. Busy ka pa sa trabaho, wala pulos na ang kabuhi mo. Puro ng trabaho na atubang mo. Atubang nga sa Jesus, alagana sa Jesus. Gin pa kamayo ka sa Ginoo, pero wala ka sa ginahimo para sa iya. Sugiran ko ka mo ang pagpungkodra, kaya pagpamati sa pulo sa Diyos. Kulang na. Magwa kita dire, manubirong kita sa mayong balita sa mga tupad balay nato. Amo na ang pag-alagad sa Ginoo. Dire kasimba kita. Pero kaya ang pagsimba kulang. Pagsimba sa pag-alagad sa Ginoo. Young people, samtang bata pa kamo, no? Tuduan ko kamo. Tuduan kamo sa local church nga mag-evangelize. Kaya maalagad kita sa Ginoo. Kaya nga aman. Kaya luwas kita sa Ginoo. Alagaro natin siya. Entrust your life to Jesus. Tinatugyan mo pala yung mga kabuhat sa Ginoo. Adlaw-adlaw tugayin sa Ginoo ang ating kapatid. Ang Diyos magpamayo sa aton sa sinyagan. Kalangit nun naman amay, salamat din sa mga pulong. Ang balaan ng Espiritu magpahangop sa amon sini, nag-amok ng mga kamaturan ang natudlo. Salamat buligan mo kami, especially mga kauturan sa pagpamati, sa mahalaba, mga values mo, para maiwas sila Ginoo. Pangamuyo kong magtubog kami tanan sa pagtuo, kaya mag-alagad kami sa imo. Magpatuloy-tuloy kami sa imo balaan ng Espiritu. Pinapangamuyo ko ini sa ngalan ni Jesus, ng Ginoo ka manluluwas. Amen. Kaya